Iba na ngayon ang inilakas ng Los Angeles Clippers. Chris Paul, inaaral lang pala ang Warriors sa panimula ng season. Samantalang Los Angeles Lakers, panalo na sa Group A sa in-season tournament. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Precision 6 with Spike, mabibili lamang ito sa halagang $3,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Nagsisimula na ang Los Angeles Clippers na umakyat mula sa ilalim ng West matapos ang malaking pagkatalo dahil sa trade kay James Harden na bumaba sila sa lottery. Sa panalong 124-99 laban sa Spurs, nanalo na ang Clippers ng dalawang sunod na laro at excited na ang mga fans sa kung ano ang darating para sa kanila. Isang fan ng Clippers ang na-inlove sa team ngayon dahil naglalaro na sila ng maayos. Sabi pa niya, parang ibang team na itong Clippers at bet ko ito. Namangha rin ang mga fans sa agad na impact na ginawa ni Daniel Theis ngayong season. Nakakasali lang sa team noong nakaraang season at agad nang nagbibigay ng malalaking tulong. Gumagana na ang bagong rotations. Alam ng karamihan sa mga tao sa basketball nang mahinang simula ng Clippers sa era ni James Harden ay nagresulta ng ilang napakasamang desisyon sa rotation na ginawa ni Ty Lue matapos mawala ng kalahati ng kanyang roster sa isang trade. Ang pinakamalaking problema ay ang paglalaro ni Westbrook at Harden bilang starting backcourt. Imbes na isa sa kanila ang mag-off the bench para sa isa. Matapos ang 5 laro na puno ng turnovers kung saan wala sa kanilang dalawa ang gustong maging scorer, nag-volunteer si Westbrook na mag-off the bench at nagbago ng laro ng Clippers. Sila ay 2-0 mula nang lumipat si Westbrook sa bench, na kung saan lahat ng players ay nag-e-excel sa kanilang role. Parehong heavily featured ang mga guards, bagaman malinaw na mas tiwala ang Clippers kay Harden at sa kanyang scoring ability kaysa kay Ross. Bilang resulta, nag-e-excel si Ross sa mga lineup kasama si George. Dahil nga si George ang nangunguna sa scoring at pinapayagan si Ross na mag-focus sa defense at playmaking. Isang strategy na gumana ng maayos hanggang sa ngayon. Kailangan pa nating maghintay at makita kung gaano kalayo pa ang mararating ng Clippers. Mayroon silang laban sa deadly Dallas Mavericks sa darating kaya magkakaroon sila ng malaking pagsubok para sa kanilang bagong rotations na kailangang malampasan. Sa ibang balita naman mga kaibigan, nagmaster na si Chris Paul sa role na QB1 para tapusin ang 6 na sunod na pagkatalo ng Warriors. Hindi na kailangan ng mga magagaling na quarterback na magkaroon ng prototypical height ngayon. Hindi na sila mga estatwa sa pocket o mga gunslinger na nagpapakawala ng bola tulad ng iyong tito sa isang 4th of July function. Ang pangalan ng laro ngayon ay panatilihing wala sa kamay ng kalaban ang bola at maglaro ng walang kamalian hanggat maaari. Parang nasa shotgun na rin si Chris Paul noong Lunes ng gabi sa Chase Center Hardwood. Sinusuri ang nasa harap niya at tinatamaan ang kanyang all-pro receivers sa stride. Iyan ang pinakamahusay na paglalarawan ng 19-year-old veteran point guard sa kanyang laro matapos ang 121-116 na panalo ng Warriors laban sa Houston Rockets. Sinusubukan kong gumawa ng matalinong mga desisyon at kung ano paman, pero gumagawa rin ako ng conscious effort na itulak ang bola at itaas ito sa court para maging balance naman, sabi ni Paul. Ito ay pag-kick ahead. Sinusubukan kong magtayo ng mga play. Parang isang quarterback na ayaw mag-throw ng interceptions. Lalo na kapag mayroon kang mga shooters at scorers na tulad ng meron kami sa team na ito. Dagdag pa niya, mabilis na umandar ang offensive ng Warriors matapos ang opening tip-off. At si Paul ang nag-conduct ng isang Golden State Symphony na nakasync. Sa loob ng unang 3 minuto at kalahati, 4 na 3-pointers na ang na-shoot ng Warriors. 3 kay Klay at 1 kay Stephen Curry. Si Paul ang nag-assist sa lahat ng 4. Oo nga, si Curry ang nanguna sa scoring para sa Warriors.
tulad ng ginawa niya sa lahat ng 13 games na nilaro ngayong season. Kailangan niya lang ng 14 shot attempts para makakuha ng game high na 32 points. Nakakuha si Curry ng hindi bababa sa 20 points sa bawat game na nilaro niya ngayong season. Pati na rin ang paggawa ng hindi bababa sa 4 na 3-pointers sa bawat laro. At nakakuha siya ng 30 o higit pang points sa kalahati ng kanyang mga laro. Pero ang kwento ng scoring ay tungkol sa kanyang backcourt mate na sa wakas ay nakakuha ng 20 points sa unang pagkakataon ngayong season. Tama, sa kanyang ika-14th game ngayong season, nakakuha si Klay Thompson ng kanyang unang 20-point performance sa 7 of 16 shooting at 5 of 11 sa likod ng 3-point line. Si Paul ang nag-assist sa kanya sa 5 sa kanyang 7 made shots at nakita ni CP3 si Curry para sa 3 sa kanyang 5 made 3-pointers. Sabi ni Thompson, sobrang gumaan ang trabaho mo bilang shooting guard kapag may isa sa pinakamahusay na passers na naglalaro doon. Sa tingin niya, patuloy silang nagbubuo ng magandang chemistry. Halatang sobrang aga pa rin sa season. Halos nasa quarter mark na kami. Kaya mahalaga na umaasa kami kay Chris para sa lahat ng kanyang karanasan at patuloy na maglaro kasama siya at hayaan siyang maging quarterback. Ang 12 assists ni Paul ay nagbigay ng 35 points. Ang rookie naman na si Brandon Podziemski ay pangalawa sa assist points na may 9. Wala nang ibang Warriors na may higit sa 3 assists sa panalo. Sabi ni Curry tungkol sa performance ni Paul, isa itong masterclass. Para sa wakas na makalabas sa 12 days na funk, natagpuan ng offense ng Warriors ang kanilang flow. Kahit sa isang gabi kung saan marami silang na-miss na bunny sa basket at tips in din. Samantalang winalis ng Los Angeles Lakers ang Group E sa in-season tournament sa panahong tinalo nga nila ang Utah Jazz sa score na 131-99. Mula sa Utah Jazz, walang sinumang manlalaro mga kaibigan ang tumuntong sa 20 points or above. Tanging si Omar Yort 7 lamang ang gumawa ng 18 points. Sumunod naman itong si John Collins na mayroong 15 points. Samantalang sa kabila, si Anthony Davis ang nanguna sa scoring para sa Lakers na mayroong 26 points at 16 rebounds. D'Angelo Russell na mayroong 20 points. Austin Reeves na mayroong 19 points. At LeBron James mga kaibigan na siyang hindi na pumasok sa 4th quarter at nakapagtapos sa laban ng 17 points, 7 rebounds at 9 assists. Siya na ang naging kauna-unahang manlalaro sa NBA history na na-reach ang 39,000 points. Collins also has 3 straight double-doubles. LeBron, 1,293-point hits. Because I keep dropping in the polls here on that 3-point line. Painit ng painit ang ating mga basketball updates mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.